Welcome back sa ating channel. Ito na ang part 7 ng ating kwento tungkol sa isang lalaking gustong maghiganti sa kanyang minahal na babae. Bago ang lahat, shoutout muna kina Marlon Sese, Ray Fanny Lego at Shane Joe Real B. Tabia. Sa nakaraang episode, nabasa ni Aki ang nakasulat sa notebook ni Makabe. Ituloy natin ang kwento. Bagong taon na at kasama ni Fujinomiya mag-celebrate ang kanyang buong pamilya. Hindi maipagkakaila ang kagandahan ni Fujinomiya sa suot nitong kimono. Nagkusa si Fujinomiya na kumuha ng sake para sa kanyang mga kamag-anak. Isang tumatakbong bata na may hawak na laroang eroplano ang biglang bumangga kay Fujinomiya. Anak pala ito ni Yuriko, isa sa mga kamag-anak ni Fujinomiya. Nagkamustahan ang dalawa at pinuri ni Yuriko ang kagandahan ni Fujinomiya. Hindi akalain ni Yuriko na magkakaroon ng glow up si Fujinomiya dahil mataba at bilugan din ito dati bukod sa sakitin pa ito. Sa ospital, nagpapacheck up si Makabe sa doktor dahil sa mga butil-butil na lumalabas sa braso niya. Sinabi ng doktor na posibleng stress ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng butil-butil si Makabe at hindi allergy. Pinaalala din ng doktor na kailangang bumalik ni Makabe sa follow-up check-up nito sa kabilang linggo para tingnan ang resulta ng blood test nito. Habang naglalakad pa uwi, iniisip ni Makabe ang mga sinabi ng doktor. Iniisip ni Makabe ang mga nangyari sa kanila ni Aki at tinanong ang kanyang sarili kung nai-stress nga ba siya sa dalaga. Sa kabilang banda, magkasama sina Shuri at Futaba sa isang cafe kung saan pinag-uusapan nila ang unang pagbisita ng mga tao sa templo ngayong bagong taon. Hindi pa din nakakapunta sina Futaba at Shuri sa templo kaya naman naisip ni Futaba ayain ang iba pa nilang mga kaibigan para sama-sama silang bumisita sa templo upang magpasalamat sa nakaraang taon at upang humiling sa mga Diyos. Sakto naman na nakita ni Futaba at Shuri si Makabe mula sa bintana. Sa kabilang banda, nanonood lang si Aki ng TV habang nakabantay sa kanya si Yoshino. Iniisip pa din ni Aki ang nakita niya sa notebook ni Makabe nang biglang nagsalita si Yoshino at sinabing tapos na ang pinapanood nito. Pinatay ni Aki ang TV dahil boring ang mga palabas kapag bagong taon. Tinanong ni Yoshino si Aki kung wala itong balak umalis ng bahay kasama si Makabe, ngunit sinabi ni Aki na wala silang plano. Ngunit, halatang hinihintay ni Aki ang text message ni Makabe para ayain siya bumisita sa templo. Sa cafe, sinabi ni Futaba at Shuri ang plano nila kay Makabe. Pumayag si Makabe sa plano ni Futaba. Sinabi din ni Futaba na aayain nila sina Aki at Yoshino, ngunit biglang pinigilan ni Makabe si Yoshino at sinabing busy sina Aki at Yoshino at hindi makakarating ang dalawang ito. Dahil dito, hindi na tinuloy ni Futaba ang plano niyang abisuhan sina Aki at Yoshino tungkol sa kanilang planong pagbisita sa templo. Sa kabilang banda, pinagmamasdan ni Fujinomiya ang mga lumang pictures nila ni Makabe. Naalala tuloy ni Fujinomiya ang kauna-unahang beses na nakilala niya si Makabe at ang pamilya nito. Ibang-iba pa noon si Makabe dahil sobrang takaw nito habang sobrang mahiyain naman si Fujinomiya. Nakatanggap ng text message si Fujinomiya mula kay Futaba. Inaaya ni Futaba si Fujinomiya na sumama sa kanila ni Makabe upang bumisita sa templo ng sama-sama. Nagkita-kita ang lahat at tinanong agad ni Fujinomiya kung nasaan sina Aki at Yoshino. Sinabi ni Makabe na hindi makakarating ang dalawa kahit ang totoo niyan ay iniiwasan ni Makabe si Aki. Masayang bumisita sa templo ang magkakabarkada. Nagdasal silang lahat at humiling sa templo. Habang naglalakad sa mga food stalls, hinulaan ni Futaba ang wish ni Makabe para sa bagong taon. Sinabi ni Futaba na ang wish ni Makabe ay makasama si Aki buong taon at awkward na kinumpirma ito ni Makabe kaya nahalata agad ito ni Fujinomiya. Maya-maya pa, nag-aya si Futaba at Shuri maglaro ng isang traditional na badminton game para i-celebrate ang New Year. Isa kasi ito sa mga tradisyon ng mga Japanese pag bagong taon. Nagsimulang maglaro ang lahat at magkasama sa iisang team sina Fujinomiya at Makabe habang magka-team sina Shuri at Futaba. Pagkatapos maglaro, nag-usap sina Makabe at Fujinomiya sa isang waiting cottage.
Napagod ang dalawa sa paglalaro at ang mga pisngi nila ay punong-puno din ng marka dahil nakascore sa kanila sina Futaba at Shuri. Pinakita ni Makabe ang kinuha niyang picture ni Fujinomiya at tumawa ito ng sobrang lakas. Sinabi ni Makabe na ngayon lang siya ulit naging masaya kaya naman nagtaka si Fujinomiya. Dumating sina Shuri na may dalang maiinom nila bago pa makapagtanong si Fujinomiya kay Makabe. Pagdating ng hapon, naglalakad na pauwi si Makabe na mapansin niya na nawala ang mga butil-butil sa braso niya. Sa school, nakasalubong ni Makabe si Yoshino ngunit hindi na naman siya pinansin nito. Napakamot na lang si Makabe sa ulo habang iniisip si Aki dahil hindi na niya ito nakita matapos ang birthday nito. Nagpatuloy sa paglalakad si Makabe habang si Yoshino naman ang huminto para lingunin ang binata. Ang hindi alam ng dalawa, pinagmamasdan pala ni Fujinomiya sina Makabe at Yoshino mula sa kabilang building. Makalipas ang ilang araw, nagpa-check up si Fujinomiya sa doktor at natapos naman ito agad. Paalis na sana sina Fujinomiya nang biglang lumabas si Makabe at tinawag ang atensyon ng dalaga. Sinabi ni Makabe na nagpunta siya ng ospital dahil kinuha niya ang results ng kanyang blood test. Okay naman daw ang result ng blood test ni Makabe, ngunit mukhang may gusto itong ikwento kay Fujinomiya, kaya naman inaya ni Fujinomiya si Makabe na sumama sa kanya sa bahay nang makapagkwentuhan sila. Sa bahay, tinanong ni Fujinomiya kung may problema si Makabe. Sumagot si Makabe na nakakaramdam siya ng stress sa mga nakaraang araw dahil sa pagtatago ng sekreto ni Yoshino kay Aki. Sumagot naman si Fujinomiya na maaaring ang dahilan ng kanyang stress ay hindi dahil sa pagtatago ng sekreto ni Yoshino kung hindi dahil wala na itong dahilan para maghiganti pa kay Aki. Maaaring na-shock daw ang katawan ni Makabe dahil nawala ang rason nito para maghiganti kay Aki nang lumabas ang katotohanan sa kabila ng pakikipag-date ni Makabe kay Aki. Sinabi din ni Fujinomiya na maaaring hindi naman talaga mahal ni Makabe si Aki kaya tumututol ang katawan nito sa ginagawa niya. Nagulat si Makabe at tututol na sana sa sinabi ni Fujinomiya, ngunit biglang sinabi ni Fujinomiya na maaaring ubos na ang pagmamahal ni Makabe kay Aki. Hindi na din daw importante ang nakaraan ni na Aki dahil tapos na ito at wala nang nararamdaman si Makabe kay Aki. Biglang kinuwento ni Fujinomiya na nakilala niya si Makabe bago pa man makilala nito si Aki, kaya nagulat ang binata. Hindi ito maalala ni Makabe, kaya pinaalala ulit ni Fujinomiya ang nakaraan. Nagsorry si Makabe dahil hindi pa din niya maalala ang nangyari sa kanila ni Fujinomiya. Sinabi ni Fujinomiya na hindi niya masisisi si Makabe dahil dumating din ang araw na nakalimutan din daw niya ito. Sunod na pinaalala ni Fujinomiya ang nangyari sa kanila ni Makabe sa kondo kung saan hinalikan niya si Makabe. Naalala din ni Fujinomiya kung paano sinabihan siya ni Makabe na wala naman talaga siyang gusto sa binata at laro lang lahat para sa kanya. Sa kabila ng lahat ng ito, matapang na sinabi ni Fujinomiya kay Makabe na sigurado na siya na mahal niya si Makabe at hindi na importante ang bawat nakaraan nila. Sinabi din ni Fujinomiya na kailangan na ni Makabe mag-move on kay Aki upang mawala na ang lahat ng problema nito. Sinabi din ni Fujinomiya na tutulungan niya si Makabe makapag-move on kay Aki habang patuloy na lumalapit ang labi ng dalaga sa labi ni Makabe. Natigil naman ang lahat ng nangyayari dahil sumingit ang bodyguard ni Fujinomiya upang bombahin ng fire extinguisher ang binata sa pag-aakalang inaabuso na naman ito si Fujinomiya. Sumingit si Fujinomiya at sinabing okay lang ang lahat sa kanila kaya nakahinga na maluwag si Makabe. Ngunit kapansin-pansin na nagkaroon na naman ito ng butil-butil sa braso. Sa isang overpass, pinagmamasdan ni Makabe ang text ni Aki. Tinatanong ni Aki kung okay lang si Makabe dahil nabalitaan niya na galing itong ospital. Hindi naman nag-reply si Makabe kay Aki dahil gulong-gulo pa din siya sa nangyayari sa kanyang katawan at sa connection nito sa stress at maging kay Aki. Napasigaw si Makabe sa inis at nagulat si Makabe dahil nakita niya isang babae na nadapa dahil nagulat ito sa pagsigaw niya. Mabilis na tumakbo si Makabe para i-check kung okay lang ang babae. Lumingon ang babae at nagulat si Makabe dahil ito pala ay walang iba kung hindi si Yoshino. Dito na nagtatapos ang part 7 ng ating kwento. Salamat sa panonood at pakikinig. Mag-like, share, comment at subscribe ka na para updated ka sa aming mga video uploads.